sa labas. Meron ganito, pero di tulak. Medyo sumasyal na pala yung ano ngayon. Oo, na-miss mo kay Brother Hubert. Marami pa. Si Hubert Webb, magpapakatotoo kina Ariel and Maverick. Alam mo, yun siguro yung blessing ni Lord nung nag-hibernate ako. Okay. Alam mo ba kung gaano pala kami nagmamahala? Ang bagong buhay ni Hubert! Ang kanyang tropa! Dito lang sa Totoo TV! Mamaya, pagkatapos ng aksyon journalismo sa primetime panalo ng TV5. Pero hindi ikaw talaga, no? Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Libya dahil sa pag-atake ng mga makapangyarihang bansa para pabagsakin ang puwersa ni President Muammar Gaddafi. Kaya naman ang Pilipinas nag-utos na ng mandatory evacuation ng mga OFW sa Libya. Ang kaso lang, may ilan sa kanila mga pasaway talaga. Ikwento mo, Royces Nagit Sibal. Nasa ikatlong araw na ang pag-atake ng Allied Forces sa Libya. Bukod sa patuloy na pagpapaulan ng bomba sa mga pinagkukutaan ng puwersa ni Libyan leader Muammar Gaddafi, kaliwat kanan din ang putukan sa ilang mga bayan. Kuha sa videong ito ang palitan ng putok ng ilang grupo, pero hindi malinaw kung mga rebelde o pro-Gaddafi ang mga ito. Higit 60 tao na ang patay ng simula ng Odyssey Dawn o pagsanib puwersa ng iba't ibang bansa kontra kay Gaddafi. Hindi naman matukoy ang eksaktong bilang ng mga sugatan. Sa kabila ng tumitinding pag-atake, nagmamatigas pa rin si Gaddafi. Lalo pat libo-libong taga-suporta niya ang nagtipon-tipon sa Green Square sa Tripoli para magbigay suporta sa Libyan leader at kondenahin ang pag-atake sa kanilang bansa. Dose-dosenang pamilya rin ang nagcamping sa compound ni Gaddafi bilang suporta pa rin sa kanilang leader. Dahil sa lumalalang kaguluhan sa Libya, ipinag-utos na ang mandatory evacuation o sapilitang paglilikas sa mga natitira pang OFW doon. Pero mismong si Pangulong Aquino hindi maitago ang pagkadismaya sa pagmamatigas ng ilang Pinoy. Umarkila pa ang gobyerno ng barko para sa paglilikas ng may 2,000 OFW sa Libya. Pero nang dumaong ang barko, 600 lang daw ang sumipot. Nasa 2 million euros o mahigit 123 million pesos pa naman ang gastos para rito. Ang problema, papahirapan pa rin daw ang pag-arkila ng mga barkong susundo sa kanila. Very few ships, especially those of European registry, willing to go to Libyan ports, I've been informed, because they fear that they might be seized. So we are still exerting our efforts, and we are hoping that none of our countrymen will be harmed. Royces Nagit Sibal, News 5. Sa aksyon abroad naman, pagdadalamhati, isa ang napatay sa kilos protesta. Ang eksena ngayon sa Yemen at Bahrain. Sumiklab na rin ang kaguluhan sa Syria at sa Turkey. At libreng sex change sa Thailand. Dinagsa, Joey Villarama, ikwento mo. Libo-libong Yemeni ang nagmarch at nag-aalay ng panalangin sa Sana. Para ito sa mahigit 40 nilang kasamahang namatay sa madugong kilos protesta noong Biyernes. Isang funeral march din ang ginawa sa Bahrain para sa 4 na realistang napatay sa Pearl Square noong nakaraang linggo. Banta ng mga realista, mas marami pa silang ilulunsad na pagkilos laban sa gobyerno. Nagsunog ang ilang demonstrador sa Deraa City sa Syria para iprotesta ang martial law na ipinatupad ng nangungunang Ba'ath Party simula pa noong 1963. Rumesbak naman ang tear gas sa mga pulis. 4 na po ang sugatan sa insidente. Sa Turkey, habang nagdiriwang ng Spring Festival ang karamihan, habulan, batuhan at tear gas ang eksena. Gusto ng mga militanteng Kurdish na palayain ang leader nilang si Abdullah Öcalan. 3 patay sa insidente. 2 ang patay at 10 ang sugatan na magwala ang mga toro sa isang amateur bullfighting event sa Colombia. Ang lalaking ito mistulang tinukatukan ng toro gamit ang kanyang sungay. Mas malala naman ang isang ito na ilang beses hinagis-hagis ng toro sa ere at pagkatapos ay parang basahang ibinagsak sa lupa. Sa unang tingin, parang may job interview lang na nangyayari sa opisinang ito sa Bangkok. Pero mga lalaki pala ito na nag-a-apply para tuluyan na silang maging babae ng libre. Bago matupad ang pangarap nila, kailangang may interview daw muna sila ng doktor para malaman kung kakayanin nila ang gagawing operasyon. Joey Villarama, News 5.
Good news naman para sa mga motorista. Nag-rollback ang ilang oil company sa presyo ng gasolina. Ito ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Piso kada litro ang ibinaba ng Eastern Petroleum sa presyo ng gasolina. Nagbaba rin ng piso kada litro ang Uni-Oil sa presyo ng Quantum, unleaded at regular unleaded gasoline. Binaba na rin ng Sea Oil ng piso kada litro ang presyo ng kanilang unleaded gasoline. Showbiz action tayo. Mapapanood na mamayang gabi ang pilot episode ng pinakabagong teleserye dito sa Kapatid Network, Mga Nagbabagang Bulaklak. Pinagbibidahan ito ni na RC Munoz at Ritz Azul na close na raw ngayon. Kung bakit, ikwento mo, Laila Chicadora. Kahit bago silang magkakilala ang dalawang bida sa teleseryeng Mga Nagbabagang Bulaklak, aminado sina RC Munoz at Star Factor finalist Ritz Azul na bongga na agad ang bonding nila sa set. Baby girl ang tawag niya sa akin. Baby girl, dapat ganito, tinuturaan niya ako. So, nagiging malapit ang loob ko sa kanya. Kaya feeling ko ngayon, totoong kapatid ko na siya. Si Ritz as a beginner, she's really good. Actually, I'm shocked. Ang kanilang co-star na si Richard Gomez, excited at handa na ring mapanood mamaya ang kanilang pinaghirapang teleserye. Pero, handa na kaya si Goma sakaling sabihin ng kanyang unikaihan na type na rin itong mag-artista? Ako naman kung ano yung gusto niyang gawin, and sa tingin ko na maganda at mabibigyan siya ng freedom to do what she wants, I will be there to support her. Pero sabi nga ni Goma, mukhang not in the near future pa ito. May shyness kasing taglay ang kanyang anak na si Juliana. My daughter has the personality of Lucy when she was young. Very shy sila. Oh. That's why I always ask Lucy, bakit ba napaka-shy ng anak natin to? Sabi niya, honey, ganyan ako nung bata ako. Ganun ba? Bakit hindi ka na ganyan ngayon? Mamayang gabi na ang unang episode ng Mga Nagbabagang Bulaklak at ang magandang balita, wala itong commercial break. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chicadora, News 5. Susunod sa aksyon, reklamong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, pagbobotohan na sa plenaryo ng Kamara. Arrest order laban kay Senador Panfilo Lacson, ibinasura ng Court of Appeals. Supply ng mga tindahan at gas stations sa Japan unti-unti na bumabalik sa normal. Pero gatas galing Fukushima, kontaminado na rin daw ng radiation. At top-rank Big Boss Bob Arum binweltahan ng dating alaga na si Nunito Donaire Jr.